Sa gitna naman ng mainit, siksikan at mahabang lakaran sa rutang daraanan ng traslasyon, hindi nawawala ng mga insidente ng mga debotong nahihilo o nasugatan habang nakikiisa sa nasabing pagdiriwang. Bunsod nito, buong araw ding nakaposte sa paligid ng Quiapo Church ang kaliwat kanang health stations para rumisponde sa anumang insidente. Tunghayan ang detalye ng balita sa aking report. Kasabay ng pagsisimula ng traslasyon ngayong araw, kung saan milyong-milyong mga deboto rin ang dumalo sa nasabing pagtitipon, isa rin sa mga binabantayan ng kalusugan ng mga debotong makakaranas ng masamang pakiramdam dahil na rin sa dami ng mga tao na dumalo. Batay nga sa mga health station na nakantabay sa bawat ruta na dadaanan ng andas, maramihan sa mga pasyente na ipinupunta sa kanila ay nakakaranas ng pagkahilo. Hindi naman naiwasan na may ilang mga pasyente pa rin na isinugod sa ospital sa pamamagitan ng mga ambulansyang naka-standby. Bago ang mismong araw ng traslasyon, matatanda ang kaliwat kanang paalala na ang ipinahayag ng Health Department para sa mga debotong makikilahok sa taunang aktibidad. Ngunit dahil sa debosyon, panata at nakasanayan ng taon-taong pakikibahagi dito, marami pa rin ang dumalo at sumama sa prosesyon ng andas ng Jesus Nazareno na nagsimula na kaninang madaling araw. Kasabay din nito ang patuloy na serbisyo ng mga health personnel ng Philippine Red Cross o PRC, Department of Health o DOH at iba pang mga organisasyon para alalayan ng mga deboto. Ayon kay Mr. Patrick Sevilla, Safety Services ng PRC Manila Chapter, kadalasan daw sa mga nagpupunta sa kanila ay nakararamdam ng pagkahilo. Marami rin daw ang nagpapa-blood pressure monitoring habang iba sa kanila ay nagpapagamot ng sugat. Handa naman daw sila sa mga ganitong sitwasyon lalo't malakihan itong aktibidad na matagal na nilang pinaghahandaan. Actually, mahaba ang preparation ni PRC kasi siyempre ito ay malaking event na ginaganap yearly. Diba? So, from the start na nag-prepare si Quiapo, sumabay na tayo sa preparation hanggang sa implementation ngayon. Bukod daw dito, may mga nakadeploy rin silang mga ambulansya sa kanilang mga estasyon na mabilis na katutugon sa mga kinakailangang isugod sa mga pagamutan. Iba pa raw ito sa mga naka-standby sa labas ng Metro Manila. A total of 19 ambulance na nakadeploy and 20 ambulance na standby, yun ay yung mga nearby chapters natin outside ng NCR. And meron tayong 17 first aid stations na nakakalat sa ruta ng Quiapo. Naka-preposition po ang ating mga first aid station and ating ambulance sa ruta ng Quiapo para mas mabilis nating maagapan yung mga nasusugatan o yung mga kailangan ng medical attention. Samantala sa tala ng PRC, lampas 30 na ang mga pasyenteng kanilang nabigyan ng agarang medikal na atensyon sa Emergency Field Hospital na matatagpuan sa Kartilya ng Katipunan malapit sa Manila City Hall. Kabilang sa mga ito ang may minor cases habang ang iba ay kinakailangan ng dalhin kaagad sa malaking ospital. Kaninang tanghali naman umabot na sa 464 ang pasyente na kanilang naalalayan. 10 dito ang may malubhang kaso na nasugatan. Sa datos naman ng DOH, bandang alas 12 ng tanghali pa rin kanina, 344 na deboto ang itinakbo sa kanilang mga health station. Hanggang sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng serbisyo ng PRC at DOH sa mga deboto hanggang sa opisyal na matapos ang traslasyon at makabalik na ang andas ng Jesus Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Mula dito sa Quiapo Church, para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.